mahina ang kabataan ngayon. Ang kabataan ngayon pareho ng kabataan noon. Pero maraming mga factors na bumubo na ang utak ng kabataan ngayon that can kill them. Kung kaming boomers, binigyan mo kami ng internet nung panahon namin, binigyan mo kami ng social media nung panahon namin, binigyan mo kami ng information superhighway nung panahon namin, baka mas marami nang pakamatay doon. Matibay ang bata ngayon. Pero ang attack sa utak ng bata ngayon, marami. I cannot compare. That's why I told Robin, nakaibigan ko si Robin, respectfully I told him, it's not that simple because it's not. Hindi question ng kahinaan ng utak. Question ng ano bang mundo ngayon at anong mundo noon. Iba eh. Cannot compare. For instance, tayo, we learned how to deal with boredom. Diba? And I became a better person because I was bored. Example, I would take public to UP. Ang public ko is about 1 hour and 15 minutes sa lampas. Gusto lang ako ng konti nakalampas sa aircon. Bababa ako ng kotse ko sa Rustans, Makati. At sakay ako ng lampas doon. Sa oras yun, papunangin. Walang magawa sa bus. Pag nagbabasa ako ng libro ko, nahihilo ko dahil mahal yung bus. Gagawin ko dito. Natuto ko, ipikit ang mata ko, hindi ako natutulog. Iniisip ko yung crush ko. Oh, daydreaming. May nasabi yung crush ko. Nung isang araw, siguro gusto niya ako. Ang sarap. Ulit-ulit sa utak niya, ang dami kong mga senaryo. Iniisip ko, pag-graduate ko ng film, magiging artista ako. Pag naging artista ako, ito ang gagawin ko. Pagdating ko sa UP, nalibang ako. Natuto tayo dahil bored tayo eh. Walang ganun ngayon ng bata eh. Ngayon kasi dopamine fix eh. Ganun kagad. Cellphone agad. Cellphone agad eh. Wala sila nung quality na gano'n na meron tayo. Ito naman, ang dilema ng parents. Tatanggalan mo ba ng cellphone yung anak mo? Lalo mo papakamatay. Social life nila yan eh. Nandyan lahat ng kaibigan nila eh. Nandyan lahat ang buhay nila, nandyan. Native sila eh. Hindi mo pwede tanggalin yan. Kita mo, yun. Kung bata pa lang sila, huwag mo muna sila sa cellphone. Lalaki sila na walang alam sa tech. Hindi papasa ng eskwela eh. May right age na dapat malaman nila. Balance eh. Oo. Balance eh. Pero anong sabi ni Ronnie? Sabihan siya. Kim, ginawa ko si Robin. Sabi niya, Kim, kaya ko nga sinabi para tulipin mo siya. Ginawa ko si Mariel. Kung parang pangit ang nangyayari pag naglalaban kami ni Robin. Hindi yan. In all respect, gusto ko lang sabihin kay Robin na in all respect, gusto ko lang sabihin kay Robin na it's that simple. Yun lang yun. Sinasabi ni Robin kay Mariel, sabi niya, kaya ko nga sinabi yun sa Senate hearing in defense of Eman dahil pinagtatabi ko si Eman. So, iba lang ang pagkakabi. Robin is always coming from a good place. Kilala ko yun. Laging galing sa prinsipyo yan, may pinaglalaban. Misunderstood ka. Sabi nila, okay na talaga yung friendship niyo. So, always been okay naman. Kasi before parang hindi pa talaga sila okay sa karamihan. It's always been okay. Yeah. Well, si Vice naman, I respect her. Kung may kilala ako na pinaka-matinding comedian, pinaka-mabilis ang utak, si Vice yan. Si Vice can make a non-funny situation funny and make you laugh for hours. Yan ang talent niya. Please. Wala pa akong nakikita ng ganyan. Yan ang kahusay na comedian. As far as the... Matagal na yan? Okay na yan. Kasama na kayo ni Vice sa event ng Santa Barbara. Oh, last year. Last year she was an endorser. Sa World Trade Center ba yun? Yung mga babash na kasi gagamit sa Eman na napapasok ng politics. Naku, maraming bashers nagagamit si Eman because of politics, because of Christianity even, religion. I call them evangelical movies. Pero hindi maiwasan yan, nandyan sila lahat palagi. Ngayon, question ng character niya, si Brian,
alam kung totoo yun o hindi. Kung totoo man yun, bahala na si Lord sa kanya. Ganun. Pero hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Kung totoo man yun, I always believe in divine justice. That all we need to do is be still and know that He's God. And what can I achieve by going against all these people? Emma's already dead. Nabubuhay ko ba yung anak ko? So whatever happens now, to keep my daughter alive, I'll be kind to all of them. That way, my Emma lives. Kung babawian ko lahat ng mga naririnig ko. Never ending. Ngayon yun, may feeling mo ngayon. Before, after what happened to him, iba ba ang nararamdaman mo? Iba yung ano? Ito yung position mo. Hindi, nagbago. Nung namatay si Emma, nagbago ang posisyon ko sa lahat. Wala namang makakabuhay pa sa anak ko. Mabuti pang wala nang madamay pa. And ang motto ng anak ko, little kindness. I'm a little kind to everyone. Doesn't take much. A little lang. When you do revenge, it's not kind. Ang dami mo kasi na ano, sa mga parents na nawala ang anak. Ano pwede mo ma-advise sa mga parents na iniiwan ng anak, hindi dahil sa namatay sila, kundi iniiwan na ano sila. Na-abandon sila. Ang design ng isang magulang ay pagpalaki ng bata. At yung batang yan, parang pana yan, like an arrow. The duty of the parent is to make the arrow as straight as possible, as accurate as possible, and to shoot the arrow up in the air and to go away as far as possible from the parent. Kung pangahawakan mo yung anak mo habang buhay, lalong masama because that's not the design of the parent. The design of the parent is to let go of the kids. Kung iniwanan ng anak ang magulang, ganun talaga yun. You cannot hold on to your kids because they will leave you. Their own lives. They'll have their own families. They'll have their wife or their husband. Kung pinanghimasukan mo, ginit mo pa yung sarili mo sa anak mong may asawa, masisira yung bagong pamilya ng anak mo eh. So again, tanggapin natin ang design natin ay pakawalan sila. Ang payo ko naman sa mga anak, pag pinakawalan kayo ng inyong mga magulang, it's God's commandment also to honor your parents. How do you honor them? Pag kinailangan kayo emotionally or whatever way, dapat naman kayo sa kahit na sa malayo kayo, you still honor them and you support them. Not totally, in any way that you can na nakakaliwa. Yun yun. Ikaw talaga, iniba mo yung ano. Yung aim ko yung